Mas guwapo. Kausan na yun. Buwan na. Darang ka na ito. Sakal na. Black mo. Yan na. Black mo. Buwan yan na. Lukoma. Lukoma. Yan ang tamaan. Nilisir na meron. Pagkatuan. Ano? Paksa. Pagkatuan. Ayaw mo na lang. Pagkatuan. Yung gataran na rin yung wala. Gataran. Pagkatuan. Nakandi. Bali, palitis na po yun. Gabot na po. Oh, yun ang katrabaho. Check. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. And parang di naman po halata sa inyong mga mukha. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. And kung kayo magpasaya, tayo kayo magsatiyo. Grab your songbook po sa page 4 po. To God be the glory. Page 4 po. Pinagyan po ba lang ang lahat? Amen? And first stanza. God be the glory. Ready? Sing. To God be the glory. Great He hath done. So lovely the world that He gave us His Son. Who lived and His life has on men for
Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Make Him sing and God. And truly to God be the glory. Amen. Amen. Buklatin po natin ang ating mga Bibles po sa Proverbs chapter 12. Proverbs chapter 12. Ating Bible po. Amen. Kung may nandiyan na po bang lahat? Amen? Amen. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, hanggang umabot tayo sa verse 28 po. Amen. Verse 1, whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. Verse 2. A man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous shall not be moved. The thoughts of the righteous are right, but the counsel of the wicked are deceit. The wicked are overthrown and are not, but the house of the righteous shall stand. He that is despised and hath a servant is better than he that honoreth himself and lacketh bread. He that findeth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain persons is void of understanding. The wicked is snared by the transgression of his lips, but the just shall come out of trouble. The way of fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. He that speaketh truth sheweth forth righteousness, but a false witness deceit. The lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. There shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with mischief. A prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. The slothful man roasteth not that which he took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. Amen. Last verse, ready, read. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa salita po ng Diyos. Ngayong umaga nating binasa. Are you happy this morning? Amen? Amen. Welcome po sa ating Sunday School service. Praise the Lord. Sabi po ng Bible yan, mga kapatid, sa verse 1. Basahin natin verse 1. Ready, read. Whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is what? Brutish, sabi ng Bible. Ang nagmamahal, sabi ng Bible, ng katuruan, sabi ng Biblia, ay nagmamahal ng kaalaman. Ngunit siya na namumugi sa pagwawasto, sabi ng Bible, ay brutish. Ay sabi nila, brutal naman kayo. Sabi ng Bible, amen? Amen? Yung ayaw magpawasto, sabi ng Bible, brutal, brutish. Okay? Salamat, dito tayo ngayong umaga upang tayo po ay may wasto ng salita ng Diyos. Amen? Are you prepared for the day's worship, mga batid? Amen? Praise the Lord sa mapagpalang araw pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Salamat po sa ating pong mga bisita na kasama po natin ngayong umaga. So after the prayer po ay paki-edit po ang ating pong mga bisita ngayong umaga. Pero bago tayo mananalangin, basahin na po natin ang ating pong text verse ngayong umaga sa Luke chapter 11. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong lesson. It's all about prayer. Last week or last Sunday, ating pong napag-aralan is all about the church prayer. Amen?
the church prayer. Ngayon naman po ay the personal prayer. Part 1. Part 1 po tayo. Basahin po natin ito, Luke chapter 11, verses 1 to 4. Andiyan po yan? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 1, ready, read. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, When ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ito po yung palasap na sinasabi ng tao, Lord's Prayer. Hindi po ito Lord's Prayer. Kasi kung Lord's Prayer po ito, may kasalanan ang Panginoon. Sabi niya, forgive us our sins. Amen? This is not the Lord's Prayer, mabuti. Pero marami tayong mapag-aral. This is just a part 1 this morning. And then next week po, the final part ng ating pag-aral is all about the personal prayer. Amen? Personal prayer. Tapos ng ating pong prayer, ang ating pong mga bisita ay assist niyo po ngayong umaga na din po into salvation. Dakilang Diyos, muli salamat po sa blessing. Thank you, Lord, for God's people you brought in the church, oh God, for our visitors who come. Thank you, Lord, for those who invited them, oh God. Salamat po, Panginoon, sa inyo po pagkakalob sa amin ng magandang panahon po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga anak niyo po maaga at maging ang mga anak po ninyo po na before the time sila po ay nandirito na po, Panginoon Ama. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong lesson na inyong pong tutunghayan. Ipagpalaan niyo po, bakit po mga anak po, Panginoon, matuto po, Panginoon, Lord, na patungkol sa panalangin. Salamat po sa ibiyay. Bless po mga bisita ng kakausapin for salvation. Mga anak po ninyo, bakit nasa daan pa, patung sa bahay-sambahan, ingatan niyo po at pangunahan, makarating po sila matiwasay ngayong umaga. Latay na namin po namin niling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. And you may be seated. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagtayo, mabuti. Marami po kayo lahat acts ngayong umaga. Pakitas na po yung acts po ninyo para alam niyo po yung sinasabi ko. Amen. So lahat po meron po. Sino pong wala sa inyo? So, yun. Meron pong wala. Pagkas yung kamay yung wala. Yan. Yung mga wala pong acts ngayong umaga para meron po kayong susubaybayan sa inyo pong lesson. Dahil si Kuya Marcial, wala pa po siya, pero hindi naman niya po mababasa to yan. Tataas siya ng kamay, wala po. Alright, amen. Are you excited for our lesson this morning, amen? Last week, napag-aralan natin is all about the church prayer. Patungkol sa pagpanalangin ng simbahan. Pero isang bagay, sabi ko nga po, ang ating pong aim, ang ating pong goal, ang ating pong panalangin sa ating lesson about prayer, mga batid, ay meron pong resulta. Pero nung last Sunday na pag-aralan church prayer, ang goal po natin, kapatid, ay upang ang tao po ay matuto, ang mga anak po ng Diyos matuto na dumalo ng prayer meeting, amen? Because this is the church prayer. We pray as a church. Pero walang resulta nung last prayer meeting, walang nakadalo na dagdag na mga dadalo ng prayer meeting. So ibig sabihin, hindi nyo pinayagan ng Panginoong kimilos sa inyong puso. O nangungusap po ba ang Diyos sa inyo o hindi? Kung hindi, magtaka ka, baka unsaved ka pa. Ngayon kung nangungusap ang Diyos sa iyo, ang tigas mo, ba't ka di ka tumutugon? Amen? Sabi ng Bible, he that hated reproof is brutish. Amen? I call me brutish, but the word of God says it. Amen? Amen? I will say about church prayer. They assemble together and pray in the church, sabi po ng Bible. If you're not attending church service or church prayer meeting, mapwede din. Means to say, wala kang naunawaan sa lesson natin last Sunday. O kaya may naunawaan ka, kaso nga lang, hindi ka talaga nagre-response. Amen? Parang preaching tayo agad, di ba? Sa Discord pa lang, amen? Kasi dapat may makitang resulta pero wala. Dapat mayroon, mga kapatid. Tandaan po natin, wala nang mas makapangyarihan kundi salita ng Diyos. Amen? Kaya ang tindi mo pag hindi kumikilos ang salita ng Diyos, kapatid. Mas matindi ba ang puso mo kaysa salita ng Diyos? How's that? Check your heart, brother or my friend. Check natin ang puso natin, kapatid, kung ano po ang nakakapaloob sa ating puso. Kaya nga po idadako na tayo sa personal prayer. Because before, tandaan niyo po,
bago niyo po matutunan ang personal prayer, mga kapatid, you must be in the church for prayer. Amen? Kasi sa simbahan ka matutong manalangin eh. Hindi ka matututong manalangin personal, kapatid, hanggat hindi ka dumadalo ng prayer meeting. Amen? Amen? Oo, hindi ka matututo. Tandaan niyo po yan. Kasi bakit? Kung natuto kang manalangin, mga kapatid, hindi ka pa dumadalo ng personal ng prayer meeting, what is your prayer then? Anong ipinagpapanalangin mo? Anong laman ng panalangin mo, kapatid? Kaya nga inulan natin yung church prayer before the personal prayer. Amen? Kung nakaligtaan mo yung punto dun sa church prayer, kapatid, mahihirapan ka dito sa personal prayer. It means to say, you're not yet praying talaga personally. But we need to understand it. We need to study it because this is the Word of God. And we need it as God's people. Amen? Kaya ginawa ko nga ngayon, kapatid, this should be one lesson lang, pero hinati ko. Actually, introduction lang ito. Next week pa po, mga kapatid, yung ating pong talagang pagtalakay, mga kapatid. Pero it's just an introduction this morning, mga kapatid. You see here, mga kapatid, sabi ng Bible sa ating binasa, it came to pass, verse 1, that as He was praying, the Lord Jesus Christ praying, the Son of Man, the Son of God, mga kapatid, is praying. Amen? Ikaw, kapatid, anak ng ang anak ng Diyos na nanalangin, tayo hindi din nanalangin at hindi natin. Sabi ng Bible, He was praying in a certain place. When you know what? When He sees, nung siya'y natapos, one of His disciples said unto Him, lumapit ang isang disipulo, sabi niya, Lord, what? Teach us to pray. Praise the Lord for their honesty. Hindi sila marunong manalangin eh. Kaya lumapit sila sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Turuan mo kaming manalangin. You know what? Wala kayong mababasa sa Bible, teach us to preach. But we can read, teach us to pray. Amen? Sabi nila, teach us to pray. Ngayong umaga, mga kapatid, tandaan po natin, it is our great privilege, mga kapatid, bilang mga anak po ng Diyos. Noong ang Diyos ay nilalang niya ang tao sa introduction, wala pa po diyan, He made sure He would always keep in touch by constantly communicating with them in the Garden of Eden. Nung nilalang ng Diyos ang tao, kapatid, nais ng Diyos na meron siyang constant, meron siyang patuloy, mga kapatid, na pakikipag-communicate o pakikipag-usap sa kanyang mga nilalang. Kaya sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid, in the Garden of Eden. God and man back then had a very good relationship. Sila po ay nag-uusap, mga kapatid, ang tao at ang Diyos, mga kapatid, have a good relationship. And God sought for man even, and you know what, even when the man fell to sin, maging nung sila'y nagkasala, kapatid, hinapar na pa rin ng Diyos ang tao, di mo ba? Where art thou, Adam? Adam, where art thou? Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 9. Hinanap pa rin ng Diyos sila, kapatid. Man also communicated with God, but it was stopped. Ang tao nagkikipag-communicate sa Diyos, ngunit ito'y tumigil, mga kapatid, nung pinatay ni Cain si Abel. Alam mo natin, mga kapatid, na sila'y nagkaroon ng anak, si Adan sa si Eva, si Cain sa si Abel. Amen? Okay? At dito makita po natin, we see the last prayer being uttered. Nakita po natin yung last prayer being uttered, and that is in the person of Cain. Chapter 4 ng Genesis, yun niya po. Nung pinatay niya, mga kapatid, gawa ng inggit, di po ba? Alala niyo po yan? Kung bakit pinatay, mga kapatid, ni Cain si Abel, daw wala kanyang inggit kay Abel. Natuwa kasi ang Diyos sa offering ni Abel. Pero hindi natuwa kay Cain. At ngayon si Cain, ang ginawa niya, pinatay niya si Abel. At dito, mga kapatid, nung ipapataw na po yung kanyang hatol, ipapataw na ang hatol ng Diyos kay Cain, ito po yung panalangin niya. Tingnan po, chapter 4, verses 13 to 15. Read. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from thy face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. 15. And the Lord said unto him, therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken of him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. So that is, mga kapatid, the last prayer being uttered then back in the book of Genesis, mga kapatid. Sa unang henerasyon ng tao. After that drastic event, mga kapatid, Cain went out from the presence of the Lord. Verse 16, din po, verse 16, brethren. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Mga kapatid.
Okay, since that time, mula nung panahon iyan, kapatid, umalis na po si Cain sapagkat hindi natuwa ang Diyos kay Cain at pinalayas na rin po doon, mga kapatid. At dito makita po natin, man forgot to communicate to God because nobody was there to teach them about how to talk to God. Ang tao, mga kapatid, nakalimot ng magpanalangin sa Diyos. Sabagat wala na magtuturo sa kanila kung paano kausapin ng Diyos. Sabagat si Cain, sala na puso niya. Siyempre nagkaanak, mga kapatid, makita po natin saling lahi ni Cain. Siyempre, mga kapatid, di na tinuruan yung kanyang mga anak, mga kapatid, sala na puso niya. Sala na yung puso niya, mga kapatid. And you see, mga kapatid, they began, since that time, mga kapatid, hindi na po sila nakipag-communicate sa Diyos. But, in chapter 4, verse 26, muli, bumalik, kapatid, ang kanilang pakikipag-communicate sa Diyos. Sabi ng Bible, verse 26, ready read, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. So ang Panginoon, mga kapatid, muli nagbigay ng anak, mga kapatid, kaya dan sa si Eva na nagngangalang Seth, mga kapatid, upang pagsisimulan ng salinlahi. At nung si Seth ng anak, mga kapatid, nagngangalang Enos, sabi ng Bible, they began to call upon the name of the Lord. And in that period of time, mga kapatid, sila'y muling natutong tumawag sa Panginoon, mga kapatid. The lost action of calling upon God was regained only when out of Seth was born a son named Enos. This was the start of a godly heritage through the lineage of Seth. Mababasa po natin sa chapter 5, yung lineage ni Seth, yung salinlahi po ni Seth, mga kapatid. And you know what? That was approximately about after 200 years. 200 years, mga kapatid, na ang tao hindi nagipag-ugnayan sa Diyos. You see that pride, amen? Okay, 200 years, mga kapatid, and when Seth was born, and he born to him, mga kapatid, Enos, at doon nagsimula ang tao tumawag muli sa Diyos, mga kapatid. No wonder why wicked men multiplied upon the face of the earth. Kaya dumami, mga kapatid, ang mga kasalanan, and the wicked men, mga kapatid, sapat ang tao ay hindi na tumatawag sa Diyos. Hindi na nanalangin, mga kapatid, sa Diyos. It was because the lineage of Cain knew not to call upon God. Hindi sila maalam paano tumawag sa Diyos because they are not calling upon God. They are not reminded that there is a God who sees them and hates wickedness. You see, ang resulta, kapatid, pag ang tatay ay sumala ang kanyang puso, kapatid, yung kanyang salinlahi, kapatid, ay hindi na rin kikilala sa Diyos. Amen? Amen? Kita yung bunga niya, mga kapatid, 200 years with their generation, mga kapatid, walang tumatawag sa Diyos. Because there is a man who forgot to call upon God. At nagkaroon ng pamilya, kapatid, hindi na rin sila tumatawag sa Diyos. Sapat hindi na rin po naituro sa kanila na tumawag sa Diyos. Communication, brethren, to God is very important upang tayo po'y makapamuhay ng isang maka-Diyos na pamumuhay. He gave us a means wherein we can communicate and call upon Him. That is what? Prayer. Job 22. Tingnan natin si Job. Job 22. Ang Job po, kapatid, bago ng Psalms, ikit lang po kayo at buksan yung Bible nyo sa gitna, nandiyan na kayo. Balik kayo kaunti. Job 22 verse 27. 22 verse 27. Ilasahin po natin. All together now, ready, read. Thou shalt make thy prayer unto Him, and He shall hear thee, and thou shalt pay thy vows. You see, mga kapatid, ang ating pakikipag-communicate, pakikipag-usap natin sa Diyos is through prayer. Amen? He desires for every, God desires. Ang Diyos, mga kapatid, ay desire. Ano ba yung desire? Ninanais, hinahangad, minimiti ng Diyos, mga kapatid, ng bawat Kristiyano ay nananalangin. Amen? Amen. Anong pakiramdam, mga kapatid, ng tatay, ang kanyang mga anak, hindi siya kinakausap? Amen? Dadaan-daanan na lang ang kanilang tatay, mga kapatid, at hindi na pinapansin. We are children of God. We ought to talk to our Heavenly Father, and that's God. Amen. Okay? Prayer discuss. Nandiyan na po, mga kapatid, sa inyo pong lesson. Prayer discuss. Prayer is what? Simple. What is prayer? Simple what? Another word. Pinalala nyo naman. Simple lang. When you pray, what you do? You what? Ask. Asking
we are asking, mga kapatid, and having fellowship with God. Ito po yung misconception ng tao, mga kapatid. Basahin niyo po, Psalm, ready, read. Psalm. Okay, nandiyan po kaya sa number 1. Second paragraph ba yun? Second sentence. Ready, read. Psalm. That they must learn how to pray before they can pray. Alam niyo po, marami po mga misconception, mga maling pagkaunawa. Kaya makinig po kayo, mga kapatid. Marami po mga maling pagkaunawa, saka na lang daw sila matututong mananalangin pag alam na nila kung paano manalangin. Hindi ko pa kasi ako mananalangin, hindi pa ako nananalangin. But the truth is, mga kapatid, even if a man has full of knowledge of prayer, kahit ang isang tao, marami siyang kaalaman patungkol sa panalangin, mga kapatid, a man will never learn to pray unless he what? Dumalo na kasi po yan ng frontliners, man. Okay, unless he prays, kailanman hindi matututo ang isang tao manalangin hanggat hindi siya nananalangin, amen? Until na hindi ka naluhod yan at nanalangin sa Diyos, hindi ka talaga matututo manalangin. Amen? Kahit marami kang alam pa patungkol sa panalangin, kapatid, kung hindi ka naman talaga nananalangin, may ibig sabihin natin pag tayo nananalangin. Oh, we have a time to pray personally. We kneel down, mga kapatid. We have a quiet time and talking to God, mga kapatid. And then we pray. Amen? Amen? We talk to God. We ask from God. It's not about our understanding. It's not about our knowledge about prayer. It is our practice, kapatid. Amen? Practice. Malaman mo isang tao, pag hindi na nanalangin talaga pag panalanginin mo, kapatid, talagang hindi makapanalangin. Kahit gano'ng kagaling magsalita ang tao. Meron ang counselor nanalangin from ChatGPT pa, di ba? Tama, man? If you like to make it more, nabasa niya pati yung suggestion ng ChatGPT. Hindi man lang tinanggal. Kahit gaano kagaling, pero magagaling niya magsalita, mga kapatid. Pero pag sila'y nanalangin, mga kapatid, pinag-pray po sila, mga kapatid, meron po sila mga kodigo. May kopya, pinagawa. Para lamang magmukhang talagang sila ay banal. At minsan, mga kapatid, pag sila'y nanalangin, din mga kapatid, patama dun sa kanilang mga kasama. Amen? Sa Senado, di ba, pag sila'y nagpipray, di ba, nagpapatama naman sila sa isa't isa. Who's God are they calling? Sinong Diyos ang tinatawagan ng mga ito? Inilalagay pa nila pati yung pangalan ng Diyos, mga kapatid, maging sa kanilang pagtatalo sa politika. That's abomination. Amen? Pero when we pray, we talk to God, amen? Kaya nga, tandaan po natin, hindi natin kailangang magkaroon pa ng maraming kalunan panalo sa panalangin. All we have to do to practice, you need to pray, you need to go to God, amen? And you need to learn to talk to your God, mga kapatid. Sabagat bakit, mga kapatid? Sabi po ng Romans chapter 3 verse 11, alam niyo po yan, sabi po ng Bible, there is none that seeketh after God, there is none that understand it. Wala talagang nakakaunawa, wala nag-aalap sa Diyos. Because the truth is, man was a natural born what? A sinner. Tayo po'y ipinangalak sa likas natin, tayo po'y makasalanan. Nobody was born with an inclination to seek after God and His spiritual things. Wala pong ipinanganak, mga kapatid, nagadagan, maghahanap po siya, mga kapatid, ng mga spiritual things. Amen? Amen? Ay, ipinanganak pa sa simbahan yan, kapatid. Kaya, mayroon pa rin sala sa kanyang puso, kapatid. When a person gets saved, tandaan po natin, he acquires the command and the privilege to pray. Ang pagpanalangin, kapatid, kautusan ng Diyos sa atin at pribileyo natin bilang mga anak ng Diyos. Kung ikaw, kapatid, ay kinausap, sasabihin sa iyo, okay, merong lalapit sa iyo, meron dito, may tawag sa iyo, gusto kong kausapin ng Presidente ng Pilipinas. Hindi nga, si Pungpong ito. Nais ka niya makausap. Nais niyang malaman kung anong gusto mo. Ako'y naniniwala, di ka tatanggi, man. Sabihin mo, hindi, busy ako, wow. Hindi, wala akong panahon yan. Okay? Nais ka lang kausapin kasi nais niya malaman kung anong gusto mo.
Ibibigay niya. Oh, that's the president. Oh, that's that only earthly king. How about our heavenly king? Amen. When a person gets saved, we have a command and a privilege. Sabi ng 1 Thessalonians, or 2 ba yan? 2 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18, sabi ng Bible, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you and me. When we pray, it concerns us, kapatid. Amen? Amen. Sa pagkain na nanalangin, mga kapatid, it does not add power to God. It does not add glory to God. Hindi nagdadagdag, kapatid. Concern ang Diyos sa ating kapatid. Kaya nais na tayo po, in everything, sabi ng Bible, kausapin po natin siya. Amen? The same is expressed in Philippians 4:6. Mababasa niyo po yan, kapatid. And Colossians chapter 4, verse 2. Basahin natin Colossians 4:6. O Philippians, I should say. Philippians chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4, verse 6. Ready? Basa. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Sabi ng Bible, be careful for nothing. Huwag mong ipag-aalala ang anumang bagay, sabi ng Bible. Ngunit dalhin mo ang iyong request sa Diyos. Kaya nga yung prayer request. Amen? Amen? With prayer and supplication, sabi po ng Bible, thanksgiving and supplication na mayroong pagpapasalamat. Dahil nadadalhin natin sa Panginoon sa ating pagpaminsan ng mga Kristiyano, mayroong dahilan. Hindi mo na ako makapunta ng simbahan kasi may problema kami, may family problem. Hindi ba mas maganda dalhin mo sa Panginoon yan, mga kapatid? Amen? Sabat ang Panginoon naman ang magsusolve, amen? Okay, tayo ba ay magsusolve? Ano yun? Hindi ka muna ng simbahan, may family problem. Then, you went there to your family and then the problem solved. And you say to God be the glory. Oh. Glory to yourself. Amen? Ikaw nag-solve nun, hindi ang Diyos. Paraan mo yun eh. Hindi ang Panginoon. Kasi ang paraan ng Panginoon, mga kapatid, we need to draw unto Him. Dapat ibigay natin sa Kanya, mga kapatid. Amen? Amen! Upang bigyan po tayo ng kapatamang kaparaanan ng Diyos. Asking and giving thanks should always partner in our prayers. Asking and giving thanks. Huwag lang tayo hingi ng hingi. Isa kasi pag nanalangin tayo, mga kapatid, frustrated tayo. Bakit? Abay, puro hingiin. Lord, bigyan mo yan. Lord, bigyan mo yan. Lord, bigyan mo yan. Lord, wala man lang pagpapasalamat. Wala tayong naalala na tinugod ng Panginoon sa ating panalangin. Amen? Wala tayong naalala na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Bakit, mga kapatid? Bakit tayo ay madalang makapagpasalamat sa panalangin? Kasi hindi talaga tayo nananalangin. Hindi kasi talaga natin ipinanalangin sa Diyos. Hindi kasi talaga natin hiningi sa Diyos. And we thought that everything comes automatically. Na iniisip natin, ay nangyari lang ang bagay, mga kapatid, automatic. Kasi hindi naman talaga natin ipinanalangin. If we are just but honest enough, amen? Kung maging tapat lang talaga tayo sa ating sarili, hindi lang talaga natin sinag-pray. Okay? It should be partner. Praying is a privilege that, you know what, an unsaved person cannot enjoy. Ang pagpanalangin ay pribileyo yan na hindi pwedeng ma-enjoy ng mga unsaved, mga hindi pa anak ng Diyos, mga hindi pa ligtas. You know that? John chapter 9. Basahin natin, verse 31. Kaya binigyan tayo ng privilege ng Panginoong kapatid, and here we are, we are not using it, and we are not even praying. Okay? Pumunta ka ng simbahan, ngayong umaga nanalangin ka po ba? Amen? And sabi ko, pag pinipray mo ang message, pinipray mo ang pastor, kapatid, ikaw ay mabibless, mga kapatid. Amen? Sabi ng John chapter 9, verse 31, ready, basa. Now we know that God heareth not sinners. You hear that? Nabasa niyo po yan, amen? Now, sabi ng Bible, we know, nalalaman natin, sabi ng Bible, na ang Diyos hindi nakikinig sa mga makasalanan. And that as then, we are all sinners, but praise the Lord, sinners saved by grace, amen? You see that privilege na meron tayo. Kaya kahit anong panalangin, mga buti, na mga unsaved, hindi yan nakakarating sa luklukan ng Diyos. Because they are not yet saved. They are not yet saved. Ang unang pag-usal na panalangin na susugunin ng Panginoon sa kanila, yung pagtawag niya sa Panginoon, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be
save sa panalangin pagkaligtas, mga kapatid. To Christians, tandaan po natin, this is the confidence, sabi ng Bible, verse John chapter 5 verse 14, basahin niyo po dyan. This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, what? He heareth us. That is, He heareth us, mga kapatid. Okay? Siya'y nakikinig sa atin. Kaya sa mga Kristiyano, nakikinig ang Diyos, mga kapatid. Ikaw ay ligtas, nakikinig ang Diyos. Eh, makikita niyo po, halimbawa po, aring ang Diyos, mayroong cellphone, siguro kung halimbawa, di ba, may cellphone ang Diyos, di ba, Iman? Mayroong cellphone, halimbawa, may cellphone ng Diyos, di ba? Nandun lahat yung mga personal na natatayo, kumbaga, halimbawa, kung ikaw tatawag, yun yung cellphone, halimbawa, gano'n. Eh, gaano kaya kadalas ang Panginoon itinatasa yung cellphone natin? Gaano kaya kadalas nagre-ring yung cellphone natin? Nakakaya ba? Gaano kaya kadalas? Baka naman yung iba, kapatid, lobat na. Abay yung cellphone mo, ay mga kapatid, isang buwan na, di pa nalulubat kasi bakit? Aba, walang tawag. Kung sakali may ganoon, tama? Amen? Nakakaya ba, amen? Yung iba ay nag-overheat na. Eh, yung cellphone mo, mga kapatid, abay, nag-hang na. Bakit nag-hang na? Eh, kasi walang nagamit. Hindi nagagamit. Sabi ng Panginoon, call unto me, amen? That is His invitation to us. That is why, mga kapatid, okay, we are what? Invited by God to what? Hebrews 4:16. Buksan niyo po, Hebrews 4:16. Sabi ko, may silang to, parang hahaba pa yata tayo. Kahapon, 30 minutes ko lang in-explain yan. Kasi, nakikinig sila, man. Uwi na kasi sila. Hebrews 4:16, basahin niyo po. Ready? Basa. Let us, therefore what? Come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sabi ng Bible, ano pa niya yun ng Diyos? Come. We need to come unto Him, mga kapatid. Amen? Boldly. What does it mean, mga kapatid? We must have the courage to come unto Him, mga kapatid. Tatay natin siya, ay lapit tayo sa Panginoon, kapatid. Amen? Amen? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, that we may obtain what? Mercy. Upang tayo po'y magtamo ng awa and find grace. Upang tayo may katagpo ng biyaya. To help. Tulong. In time of need. Maaaring hindi mo kailangan ngayon, mga kapatid. Amen? Pero bukas kailangan mo. Eh, tayo po'y dadako, mga kapatid, sa Panginoon sa panalangin. If we will learn to pray and come boldly to His throne of grace, it would bring us fullness of joy. Nandiyan sa John 16 verse 24, nagbibigay sa atin ng puspos ng kagalakan, kapatid. Kaya pag ikay nag-pray, mga kapatid, tunay sa iyong pusong nanalangin, mga kapatid, meron kang kagaanan, meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, amen? Wala ka bang pera, mga kapatid, pero may kagalakan ka na, amen? May problema ka pa rin, pero may kagalakan ka na, kasi pag nanalangin ka na, amen? Eh, yan po yung tinitil ng Panginoon sa atin, kapatid. And you know what? God's only limitation, the only limitation of God in answering our prayer, mga kapatid, is what? Nabasa natin, 1 John 5:14. Ano po lang po yung limitation ng Diyos in answering our prayer? Is His... nandiyon yan sa 1 John 5 verse 14 po kanina. Ano po nakalagay po doon? Nasa na natin, di ba? Sige, basahin niyo po. 1 John 5 verse 14. Ready? Basa. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So tayo po may confidence. May tiwala tayo, kapatid, na ang Diyos nakikinig sa ating panalangin. Pag ang pinalangin natin ay ano? According to His will, na ayon sa Kanyang kalooban. Kaya na lang po yung limitation ng Diyos upang pakinggan ang ating panalangin. His will. Kalooban po niya. Kaya pag ikaw'y nanalangin, kapatid, tandaan niyo po, kaya ito po, hindi yung gusto natin, kundi yung gusto niya. Amen? Halimbawa, nanalangin ka. Okay. Meron bang nagpipray lang gano'n? O halimbawa, nanalangin ka. Sabado, Lord, bukas hindi mo na po ako makakasimba, Lord. Nawa po ay ingatan niyo po ako, may lakad po ako, Lord. Pero ano po bang kalooban ng Diyos sa mga anak ng Diyos pag-araw ng linggo? Not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some, sabi ng Bible, amen? Amen! Okay.
nanalangin ka. Tutugunin kayo ng Diyos yun? No. No. Pero pwede mong ipilit yung gusto mo. Ibig sabihin, bahala ka sa buhay mo. Huwag mong sisisihin ng Diyos, amen? Amen. Huwag natin sisisihin ng Diyos. Isang araw, tayo po'y malulubog sa mga bagay-bagay na hindi natin nasa sa buhay natin. Sabi natin, akala ko may Diyos. Akala ko. O ngayon, are we doing the will of God? Ginagawa ba natin yung kalooban ng Panginoon? Yun po ba yung pinag-pray natin, mga kapatid? That's the only limitation, mga kapatid, of God. God is powerful, mga kapatid, but that's only the limitation of God. Tandaan po natin, mga kapatid, meron pong katugunan ng Diyos sa ating pong mga panalangin 4 ways, mga kapatid. Ano po yung mga sagot niya pag tayo nanalangin? Yes? No? Wait, and? Wait na, wait, not now. Wait, ano po yun? Isa. Pag hindi niya kalooban, kapatid, sabi ko, no. Amen? Limbawa, mayang hapon, panalangin mo, hindi ka sisimba, sabi ng Panginoon, no. Amen? Pag yes, mga kapatid, amen? Lord, sisimba ako ng mayang hapon. Yes, amen? Yun po yung perfect will, okay? Sabi niya, wait, Lord, gusto ka nang mag-asawa. May trabaho ka na ba? 50 years old ka na ba? May brother? Okay. Sabi ng Panginoon, wait. Amen? Ano po yung isa? Ha? Sabi niya, another. Another, change. Baguhin mo panalangin mo. Amen? Baguhin mo ang panalangin mo. Okay? Ibig sabihin, pwede naman, pero hindi yun yung perfect na kalooban ng Diyos. Meron pang mas maigi na nais ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen? It doesn't mean, mga kapatid, na mali yung pinanalangin mo. Pero nga lang, sabi ng Panginoon, baguhin mo. Hindi para sa iyo yan. Amen? Amen? Halimbawa, nagpipray ka, tama naman na, pwede ka na mag-asawa. O, may trabaho ka na, stable naman na, pwede na mag-asawa. O, nanalangin ka. O, sabi ng Panginoon, baguhin mo. Kasi ang pinagpipray mo, Mercedes-Benz, i-budget mo lang pang tricycle. Nanonood niyo po yun, amen? Mercedes-Benz, sabi ng Panginoon, di pang tricycle lang naman budget mo. Doon ka sa nararapat, amen? Sabi nga ng Bible, according to His will, amen? Ngayon marami po minsan nagkakaasawa, mga kapatid, dahil hindi naman ginaan sa panalay, no? Kaya hindi pa Christian, mga kapatid, talagang nagkakaroon ng gatas-gatas ang buhay, kapatid, hindi naman according sa will ng Panginoon, amen? Pero hindi naman solusyon pag-iwalay, amen? Pagtyagaan nyo na yan hanggang katapusan, amen? Pwede mag-iwalay na lang sa inyo kamatayan, amen? Kung ayaw mo, pag-pray mo, amen? Pero huwag din naman, no? Tandaan po natin po yan. Kaya nga, to know, kasi bakit? Tandaan nyo po, sabi ng Isaiah 55 verse 8, my thoughts are not your thoughts, and your ways are not your ways. Sabi ng Bible, ang kaisipan ng Diyos, hindi natin kaisipan, kaya huwag natin isaksak yung kaisipan natin sa Diyos. Amen? We are not changing God with our prayer, mga kapatid. It is God that changes us with our prayer. Amen? Hindi tayo magbabago sa Diyos, pilitin natin ang Diyos. No! Dapat tayo ang nababago pag nananalangin tayo, kapatid. Amen? Kaya no doubt, maraming Kristiyano hindi pa nababago kasi hindi pa talaga nananalangin. We cannot change God. He is constant. Pero next week pa yun natin napunta na ako doon. So to know His will, para maluman natin ang kanyang kalooban, abide in me, sabi ng Panginoon, John 15 verse 7, and my words abide in you. Manatili tayo sa Kanya, manahan tayo sa Kanya. Paano natin maalaman? Paano natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin, kapatid? Kung hindi naman tayo nananahan, ibig sabihin ng abide, attached tayo sa Diyos. Amen? Are we attached with God? Attached ka, kapatid? Alam niyo po, pag attached ka, ano po yun? Ibig sabihin ng attached ka, kapatid. Dahil nakaangkla ka, hindi ka basta-basta, kapatid, magbabago ng desisyon mo, amen? Halimbawa, linggo, may nag-imbita sa'yo, ay, hindi po pwede kasi Sunday is for the Lord. Pero pag hindi ka attached, hindi ka abide, mga kapatid, anong oras? Sige, saglit lang. Kasi nakabihis na ako pang simba Palit lang ako. Ano sabi? Para maraman natin ang kalooban ng Panginoon, we must abide in Him.
manahan tayo, manatili po tayo sa Kanya mga kapatid upang malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Amen? Okay, naunawaan niyo po, are you still there? Amen? Okay, so that is prayer. Now, we go to individual prayer. In the Old Testament era, the Jews are in the habit of saying a ritual prayer. Okay? They have a ritual prayer, mga kapatid, the Jews. During the Old Testament era, they recite it as a part of their Jewish tradition. Okay? They have a number of prayers to recite for different occasions, events, and places, mga kapatid. Meron silang iba't ibang mga kapatid na ipinag-pray, na nini-recite in a wedding, in a birthday. Pero hindi sila madalas na naghahanda ng birthday, mga kapatid. Sa mga Thanksgiving, meron silang mga sa pagkain. Okay? Meron silang ni-recite before and after. Na ni-recite po nila, mga kapatid. Sample sa pagkain, mga kapatid, ay dito, sabi nila, okay, nawala. Wow. Yon. They have a traditional blessing over bread. Okay? Which likely resembles what was used in the first century, mga kapatid. Ayon sa kanilang salita, mga kapatid, ayon nila, Baruch asa azonay Elohim melot aholam. Kasi pagkain, di ba, haolam. Hamos zilechem min haeres. Ibig sabihin, mga kapatid, sa English, mga kapatid, Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who bringest forth bread from the earth, mga kapatid. This is in order sa ginawa din ng Panginoon, kapatid, during the Lord's Supper, mga kapatid, diba? He blessed the bread and the cup of wine, mga kapatid. At meron din po sila, mga kapatid, blessing for the wine. Kaya nga yung wine nun, kapatid, hindi po yung nakakalasing kasi pinag-pray po nila, kapatid, pag uinom po sila ng wine, amen? Sige nga, kapatid, nakakita ka ng lasingguro dyan na nananalangin bago mag-iinuman. Anong gagawin nila, mga lasinggero, kapatid? Pagbukas nila, mga kapatid, yung markang demonyo, kapatid, bubuksan nila, titilapon nila yung ibabaw. Bakit daw? Ba't tinitilapon yung ibabaw? Bakit yung ginagawa yon? Para sa mga kumparin yung namatay, di ba? Alay, mga kapatid, sa mga japlito din sa paligid. Kita mo yun, lalasingin mo din ba, di ba? Kasi markang demonyo yun eh, amen? Meron bang kapatid, nag-inuman sila, pray mo na tayo. Meron ba? Never in my life, mga kapatid. 25 years old na ako, pero wala pong nakita, amen? Tingnan nyo po, during that time, pinag-pray nila, pag-iinom po sila. Fruit of the vine po yun, kanilang wine. Tingnan nyo po. Sa, ano ba yun? Anong verse na yan? Yung binigay ko sa inyo kahapon. Basta wala. Ayan. Hindi na lagay. Pero sabi niya, Blessed art thou. Ito siya sabi niya, O Lord, our God, King of the universe, Creator of the fruit of the vine. Ayan. Tingnan natin po yun. Ba't nawala yung aking verse na yan? Kaya maging ang Panginoon, kapatid, the fruit of the vine, mga kapatid, during the Lord's Supper, He prayed for it. Amen? Okay? Before they took part the fruit of the vine, mga kapatid, ipinag-pray ng Panginoon, mga kapatid. So, you see, they have meron silang mga ini-recite, mga kapatid, when they pray. Pero tandaan po natin po yan, prayers made in public are often done in ceremonial manner. Even the prayers they make during meal times are ritually or even said. Number 3, mga kapatid, sa ating pong lesson, ay makikita po natin yung mga personal prayer ng mga patriarchs. Makikita po natin si Abraham. Hindi natin pupuntahan lahat po yan. Basahin niyo po sa bahay-bahay po ninyo. May mga Bibles naman kayo. Amen? Okay, sa Genesis 18. Personal prayer of Abraham. Moses then, in Exodus chapter 32, 31 and 32. Joshua 7. Makikita niyo pa. Nilagay ko na po lahat sa inyo po yan. But you know what, mga kapatid? Number 5. Or number 4 sa inyo. The Jews render ritual prayers. But every time they utter it, they would mean it from their heart. Okay? Every time they utter it, they would mean it from their heart. Hindi po yung gaya po ngayon, mga kapatid, na ina-utter yung kanilang orasyon, mga kapatid, not from their heart. Amen? Nakasanayan na lang po yan, mga kapatid, and because of tradition, because of religion.
Pero tandaan po natin, God hates vain repetitions prayer. God hates vain repetitions prayer. Kasi sinabi ng Panginoon, vain. Okay? Walang halaga. Ito po yung pinapatungkulan ng Panginoon, yung mga Pharisee, that they did it in public. Okay? In the public places, in the synagogue, mga kapatid, na sila'y nananalangin na malakas, mga kapatid, okay? Na inaangkin nila na sila'y napapakinggan ng Diyos. But you know what? Just only to make a show. Okay? Kaya sabi ng Bible, use not vain repetitious prayer. At yun po yung nangyayari po ngayon sa ating pong panahon. Amen? Nakatrumpa pa, amen? Nakatrumpa pa yan. Mapaulit-ulit, mga kapatid, na dasal ng tao, dasal ng religion. Amen? Ano namang ibig sabihin? And it even blasphemes God. Tingnan po sa Matthew 6 verse 7. Matthew chapter 6 verse 7. Nasabi po ng Matthew chapter 6 verse 7. Matthew chapter 6 verse 7. Sabi ng Panginoon dito, mabuti, nagtuturo siya paano po manalangin. But when you pray, ready read. But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do. For they think that they shall be heard for their much. See that? Kung kayo manalangin, sabi ng Panginoong kapatid, huwag kayong manalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Na gaya ng ginagawa ng mga hidden, mga hindi mananampalataya. Na sa akala nila, sa marami nilang sinasabi, sila yung pinapakinggan ng Diyos. May mga paulit-ulit, pagkahaba-haba. Paulit-ulit naman, walang ibig sabihin. Ang silang plaka, diba? Ave Maria, namubuno ka ng Maria. They're not even doing it from their heart. Naaraw nga, may mga ganun sa amin eh. Ave Maria, namubuno ka ng... O yung bata, nandun sa... Baba ka dyan! May sinaing, di mo may sinaing mga naman. Amen. Tapos pare-pareha sa panalangin, pagpatay, ganun panalangin, pag merong birthday, ganun din ang panalangin, pag may sakit, ganun din panalangin. Pare-parehas. May binyag, ganun din ang panalangin. Wala naman babago. Amen. Sa katamaran ng tao, sabi niya, panalangin mo kami makasalanan ngayon na kami mamamatay, amen. Pag nandyan si Maria at napakinggan, babatukan ka talaga eh. Ikaw ang manalangin, ako pang manalangin para sa iyo. Dito na ako nag-enjoy sa langit. Sa katamaran mo, ibinigay mo ba sa akin, sabi ni Maria siguro. Tama, amen? Diba, Santa Maria, ang ina ng Diyos, panalangin mo kami hanggang kami mamatay, amen. Wow, sabi ni Maria, mamatay ka na sana. Joke lang. Okay? That's vain repetitions, mga kapatid. And that's us then, mga kapatid. Okay? Christians today should take the privilege of praying to God from what is really in their hearts. Amen? Kung ano po yung ating nasa puso, mga kapatid. And not just repetitious says anything prayers. Okay? Eh, meron nga ngayon, kapatid, di ba, sa mga taanan, yung panalangin nila pag kumain, nandun na sa kanilang pader. Di ba, amen? Nandun na sa pader, o magbasa. O sa mga school ngayon eh. Di po ba? Nung ako po'y nandun sa, nagtuturo sa Kataggaman, kapatid, sabi ko, tayo muna yung manalangin. Humarap sila sa likod, pinalikuran nila ako, bakit sa likod? Di kasi may prayer ko na sa likod. Hindi yan, sabi ko, manalangin na sa Diyos, hindi sa pader. Ulat ako eh. O sige, tayo muna tayo panalangin. Bakit tinalikuran ba naman ako? Ayun pala, mayroong prayer mo sa likod. Babasahin nila. Bakit hindi tayo magbabasahin? O sabi natin dito sa langit. Amen? Now when we pray, mga kapatid, we must take that advantage. We must take advantage, mga kapatid, of that privilege na meron po tayo, mga kapatid. We must pray from the hearts. Amen? Mula sa ating puso. Ano laman ng puso mo, kapatid? Kasi hindi naman tayo pwede magbalat kayo sa Diyos eh. Amen? Kasi bakit? Tandaan niyo po. Bago ka pa manalangin, Matthew 6:8. Matthew 6:8. That's sabi ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 8. Hindi, basa. Be not ye therefore like unto them. Sabi ng Panginoon, ito mga, sila'y gumagamit ng mga repetitious prayer. Okay? For your Father knoweth what things ye have need of before ye.
O bago mo pa hihingin sa Diyos, alam na niya ang pangangailangan mo eh. Amen? Amen? Pero nais ng Diyos, kapatid, sabihin natin sa Kanya, nais ng Panginoon, kapatid, na ating pong ihayag sa Kanya ang nais po natin. Kaya dalhin po natin sa luklukan, sa trono ng Kanyang biyaya, kapatid. And when we pray, kaya nga, there are times we cannot say everything to Him. Hindi naman lahat nasasabi natin because we pray publicly. Di ba? Sa publicly, mga kapatid, mahirap. Kaya nga, sabi ko sa inyo, if you're not yet praying personally, lalo na pag publicly, amen? Lalo na pag publicly, mga kapatid, mautal ka talaga. Kasi ang Diyos ang kakausapin mo, baka may magkamali ka ba? Manaming na sa langit ito yung ngalan mo. Sa nervyos mo. Okay? Bakit nandun na tayo? Nandun na tayo? Ba't bumaba na ako, mapatid? Yung number, meron pa pala. Nalimutan. Number 5, di ba? Some of these prayers, why did they do it, mga kapatid? From their heart. Some of these prayers require them to wash themselves. Yung mga Jews, mga kapatid, when they pray the ritual, they just say ritual, mga kapatid, for them, mga kapatid, it is a sacred ceremony for them. Kaya nga sila naghuhugas, bago nila sambitin, mga kapatid, mga bagay na yun, ganun sila kaseryoso. Maghuhugas po sila, mga kapatid, at maging meron pa sila mga garments, meron silang mga praying garments, at papalitan nila ang kanilang damit. You remember Aaron, mga kapatid, as a priest, meron pong priestly garment, meron pa yung 12 tribes of Israel, the stones, mga kapatid, na nandoon sa kanyang damit, bago siya lalapit sa Panginoon. Amen? And even sa iba, mga kapatid, they make it or they render it with sacrificial offerings. Nawawala doon, kapatid, wash clothes sa offerings. Because of their seriousness, ang kanilang panalangin ay kaibigyan ng kanilang panalangin pamamagitan. Amen? They offer unto God. Amen? Amen? Dadalhin nila ang kanilang offering sa Diyos, mga kapatid. At sila'y nagsusumamo sa Panginoon, sasabihin nila, Lord, tanggapin niyo po ang aming pong handog. Tanggapin niyo po ang aming pong offering sa inyo. Okay? Nakuha niyo po yan? Number 4. Number 5. Wash clothes saka offerings. Amen? Oho. Importante yun yung offerings. Amen? Lagay niyo dyan. Baka hindi niyo po may lagay. Sacrificial offering. They did it even for sacrifice offering, mga kapatid. Okay? God hates vain repetitions in prayer. Nakuha niyo na po yun? Okay? Kaya gawin natin ang buong puso, mga kapatid. Number 8, when talking to Him individually, we should be open to Him for everything because He knows our hearts even before we pray. At sabi ko, hindi tayo pwedeng magbalat tayo sa Diyos. Hindi natin pwedeng pagtakpan ng ating sarili natin sa Diyos. Tayo po ipupunta sa Panginoon, magsusumbong tayo, pero yung ating sarili ayaw natin isumbong. Amen? Amen? Lord, inuusig po ko, Panginoon, Lord. Ngayon, bakit? Hearts, ang nawawala po dun sa number 7. Hearts. Number 8 po ay before we pray. Bago pa natin sambitin, alam na po ng Diyos, kapatid. Amen? Kaya we must be honest. We must be open. Kaya wala po tayong maitatago, kapatid, pag tayo manalangin sa Diyos. Kaya dapat open-hearted po tayo. Kasi bakit? Alam ng Diyos ang kaibuturan ng ating puso. Amen? Sometimes we justify. Lord, alam mo naman, hindi mo na ako makakasimba kasi alam mo naman. Tama naman, alam talaga ng Diyos. But your justification, mga kapatid, will not be allowed. Will not be entertained by God. Sapagat alam ng Diyos, mga kapatid, ang ating kadahilanan. Amen? Amen? Okay? Kaya we're still on the introduction. Sabi ko nga po sa inyo. Kaya next week po, mga kapatid, yung ating pong talakayan po talaga about our personal prayer. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng magsimula mag-personal prayer. Pwede na, kapatid. Amen? Pwede na, amen? Mamaya, kapatid, magkaroon ka na ng time na manalangin sa Panginoon, kapatid. At ngayon pa lamang, kapatid, ay manalangin ka na sa Diyos, kapatid, na bigyan ka ng tamang puso para makinig ng salita ng Diyos. Amen? Any questions so far? Tanong. 5 minutes, may question na, question and answer. May tanong pa, tanong.
Di ba sa likod po? Sister Ria. Hindi mo ka ng microphone. Marinig. Nagpe-presyo ka sa kanila sa nagpe-presyo. Sama, siyempre. Ano gusto mo pipray? May ama siya, nasa langit. Oho. Okay mo siya nagpapakinig sa mga saksi sa iglesia ni Kunto kasi yun po yung tanong nila. Sa ama po. Kasi may ama, pero po tayo tanong may whether Trinity, amen? Oho. One person, one God in three persons, amen? Sa ama. Oho. May ama siya nasa langit, amen? Kaya siya nag-pray siya ama, nasa langit. Okay. We pray to God. That's how humble our Savior is. Nung siya naparito sa mundong ibabaw nila, pinakita niya na maging siya'y nananalangin. Amen? Amen? Sa dinais na siya'y maging ihemplo po natin kapatid. Amen? Dahil siyempre, nasa langit na siya, hindi na siya nag-pray. Hindi. Nandun na po siya kapatid. Kaya may awitin tayo kapatid. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Why do we farewell? But we want to go to heaven. Hindi na tayo kasi personal mo na siyang makakausap. Amen? Amen? You can already go to Him personally there when we go to heaven. Amen? Habang nandito tayo, kapatid, kausapin na natin ang Diyos. Kasi nga, kung hindi pa person, hindi natin nakakausap siya. Lalo na pag sa personal, pagdating natin sa langit. Amen? Naunawaan niyo po yun? Amen? Amen? Minsan, si Brother Benedicto. Sister Maricel, saka si Brother Benedicto. Matagal po silang kasi nag-upload si Brother Benedicto. Matagal sa abroad. Kaya nung umuwi, sabi ni Sister Maricel, umuwi na, sabi niya kay Ma'am Daya, parang ang hirap namin kasi kasi matagal kami din nagkasama. Parang merong, merong pang-gag, ganun ba? Nalaan niyo po yung kapatid. Pero praise the Lord, meron na kasi pong communication, right? Amen? Hindi lalo na yung panahon noon, kapatid, na hindi talaga nakakapag-usap. Sulat pa, 2 months pa bago makarating. Tape recorder. Pero nga tayo, kapatid, para tayo po ipagdating natin sa langit, kapatid. Amen? We have the full courage to come unto Him because habang tayo nandito, nakikipag-usap na tayo sa Kanya. Amen? Diba, pagdating mo sa langit ay talagang takot ka paglumapit sa Panginoon kasi bakit? Hanggang ngayon, hindi mo kinakausap eh. Hindi na, pagdating mo doon. Amen? Ano niyo po, kapatid? Oo. Kaya, we need to pray. Pero, marami pa tayong matutunan this coming Sunday, kapatid. For them. Meron pa po question? Sige po, last. May baptism? Amen, praise the Lord. Apo. No. Yeah. Kailangan natin kasi discerning spirit. Kaya we ask wisdom from God. When we pray, there must be discerning spirit. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? So, mas probably, kung hindi na talaga ako, kapatid, kaya pwede mong bigyan din naman ng Panginoon. Lord, mangyari po ba? Kung halimbawa, pag-pray ko po 5 taon, hindi pa kalooban. Amen? Pwede ka magbigay ng gano'n sa Panginoon. Depende yan kung gano'n ka ka-close sa Diyos. Kasi hindi mo pwede mabigyan ng gano'n ng Diyos kapag kung hindi naman close. Amen? If you're not really talking to God, if you're going to make demand like that for God, to God, bakit ito? Noon niyo po, may dapat ilapit natin yung sarili natin sa Diyos through prayer. And you can discern it, mga kapatid. Ikaw mismo madi-discern mo. Sabagat bakit? Alam mo yung relationship mo sa Diyos eh. Kung gaano ka kalapit sa Diyos. Amen? Okay? Palalaguin yan through prayer. Amen? Okay? Kaya po yun. May mga bagay na pag-pray natin. May mga matagal. May mga pinakamatagal. Okay? Pero ang Diyos, mga kapatid, lagi may pagtugod. We must have that discerning spirit. Discernment. Alam po yung discernment? That's God's wisdom. Kaya God's wisdom. Kaya sabi ng Bible, if you lack wisdom, ask God. Hindi natin alam yung discernment. Alam yung discernment, yung alam mo kung anong tama mali. Yung discernment. Pero lumalalim ang mga discernment natin, mga kapatid, habang lumalapit yung relasyon natin sa Diyos. Amen?
Halimbawa sa mga Kristiyano, halimbawa may tatanungin ka sa kanila. Ako sa biyaya ng Panginoon, siyempre binigyan natin ng discernment ng Panginoon. Minsan, kakusapin mo ang Kristiyano, pero alam mo, hindi talaga yun. At alam mo talaga, buti nagpapalusot lang, amen? Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, nagpapalusot ka lang eh. Pero alam mo talaga, kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, I just talk to the Lord, kayo po ang kumausap sa taong ito. Na maayos po ang kanyang puso. I go to God. I go to God. Kaya dapat ganon din tayo, kapatid. Amen? And then, the lesson will become more interesting this coming Sunday. Amen? For the last part of our personal prayer, kapatid. Tayo po'y magsitayo at let's witness our baptism this morning. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga for the introductory lesson about personal prayer. May Thou teach your people, O God, to really give importance, O God, the practice of praying. Not just about understanding about it, but it's all about practice. It's all about practice. Pero salamat po, Panginoon, meron kayong salita na sa aming pong pagbabatayin po, Panginoon, ng tamang pattern, ng tamang practice ng aming pong pagpanalangin. Pagpalain niyo pong pray, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga susunod sa tubig bautismo ngayong umaga. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Ang bawat po mga anak sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And let's witness our baptism. Meron tayong 3 baptism this morning.